Apat na bagay na dapat mong iwasan kapag ini-ignore ka ng isang lalaki para ikaw pa ang kanyang habulin or mabaliw siya kakaisip sa'yo. Alam ko yung feeling nyo na kapag ini-ignore kayo ng taong mahal nyo is gusto nyo siyang awayin. Kung pwede lang na sipat-sipatin. Basta Tagalog, sipat-sipatin. Or alam ko, galit na galit kayo, nagre-rage kayo. You know, alam mo yung bull kapag nagre-rage. Kasi sa mundong ito, ang pinakaayaw natin ay yung nai-ignore tayo mismo taong mahal natin. Taong sabik tayo sa kanyang oras, sa kanyang atensyon, sa kanyang pagmamahal. And ayaw na ayaw natin yun. Ngayon, ang nangyari kasi dito, nagiging mali yung approach natin dahil sa napakataas na emotion na yon na ang ginagawa mo is that inaaway mo na, pinupuno mo na ng napakahabang text messages, nagna-name calling ka na, picking up a fight. So, may idea na kayo kung ano yung mga bagay na iniwasan nyo at ano ba ang nag-iisang dapat mong gawin para ikaw pang habulin. Number 1, don't keep on texting or calling him. Trust me, kapag nag-send ka na ng messages mo, like yung binigay ko na example ng past videos ko, kung ano yung dapat mong i-send sa kanya kapag ini-ignore ka, post ka na doon. Tama na. Trust me, nababasa niya yung mga messages mo. Even kung scene mode lang siya, even na hindi kanya nire-replyan, nababasa niya text messages mo. And kapag pinupuno mo siya ng mga messages, wala nang point yan. Madrama mo, ng masasakit mong salita, kapag kinukulit-kulit mo yan, baka mainis pa tuluyan siyang mawala sa'yo. Okay, blabla ka pa. So, tigilan mo na. That way kasi, pinuputol mo yung pagiging needy mo sa kanya, pagiging clingy mo sa kanya. And in that way kasi, you're showing na isa kang high value na tao, isa kang high value na babae. Hindi naman sa ma-pride ka actually, pero yun lang ay self-respect. And in that way kasi, binibigyan mo siya ng space. Maaring baka nasaktan mo lang siya, kaya gusto niya muna ng space. Gusto niya muna makapag-isip-isip. And kapag andyan ka pa rin, nangungulit, pinupuno ng mga mahabang text or tawag, hindi nyo naaayos actually yung relationship. Mas lalong nagiging worse ito. Kaya proceed na tayo sa number 2. No begging and pleading. Once again, hindi ko sinasabi na maging ma-pride ka. Sinasabi ko is that makipag-usap sa kanya kapag ayaw niyang makinig ng side mo. No begging or pleading. Though, andun yung gusto mo eh. Lalo-lalo na kung napakababa yung self-esteem mo. Gusto mo eh. Gusto mong patunayan or gusto mong gumawa ng mga bagay para lang makuha yung kanyang attention, para lang kausapin ka, gustong gawin ang lahat. Trust me, don't beg or don't plead. Bakit? Kasi ang nakikita niya sa is that nakakaawa ka. And alam mo, hindi yun yung dahilan para balikan ka ng isang lalaki or para kausapin ka ng isang lalaki dahil nakakaawa ka. Tanungin mo mismo yung sarili mo kapag merong nagmamakaawa sa'yo ng oras, panahon, ng attention. Madali ba sa'yo na ibigay yung oras sa kanya? Hindi. Mas madaling ibigay yung oras sa taong mas deserve ng oras mo. Kaya proceed na tayo sa number 3. Don't resort to hurting insults, name-calling, or picking a fight. Mostly talaga, ganito ang nangyayari eh. Kapag in-ignore ka, of course, hawayin mo siya. Of course, i-confront mo siya ng mga masasakit na salita. Inaabalik yung nakalaan. Alam mo na kasi alam kong nagawa mo na. Wherein, kumusta? After that, kumusta yung relationship na? Naging mas better ba? Hindi. Trust me. Worse ang nangyayari. Sige, sabihin na natin, nagkaayos kayo. Pero andun na yung sakit eh. Andun na eh. Nakatatak na eh. Di ba? And in that way kasi, nauunting napupuno ang mga sakit na yon. And in the end, baka magkalabuan kayo ng tuluyan. Kasi nangyari doon pa, iulit-ulit yung situation nyo. Kaya iwasan nyo na i-confront siya or picking a fight or mag-name calling, murahin, iwasan yung mga bagay na yun. And number 4 na dapat mong iwasan is that no hunting and haunting. Haunted house, like haunting. Why may pronunciation ka? No hunting, like for example, lalabas ka, pupunta ka sa park na dati yung pinupuntahan na umaasa na magkikita kayo doon, na mamasyal din siya, tapos boom! May nangyaring magic. Boom! Nag-iba yung kanyang feeling. Boom! Or pupunta ka sa mga iba't ibang lugar or lalabas ka dahil umaasa ka na baka magtagpo kayo tapos magbago yung kanyang feeling. Boom! In that way, nagiging mas obsessed ka sa kanya. Mas napapaisip ka palagi sa kanya. Kasi nga, palagi mong inisip na sana. And malabong mangyari. Malabo. Hindi ko sinasabing 0 chances na mangyari, pero napakababa yung chances. And in that way, sinasaktan mo lang sarili mo dahil hindi nangyari. Na-disappoint ka na naman. And ikaw ang
ang nagiging kawawa dyan. Kaya, no hunting and no hunting. Like for example, lagi kang tok sa kanyang mga Facebook account, social medias, or baka naman sinusundan mo pa siya sa kanyang pinupuntahan. That's hunting. Never ever do that. Alam mo kung bakit? Nagiging obsessed ka talaga sa kanya. Na ikaw yung kawawa, ikaw yung palaging napapaisip palagi sa kanya. Ay kapag palagi mo napaisip yan, lagi kang nasasaktan. Dahil it comes to realize na wala pa lang kayo or ganito, ganyan. Ikaw ang kawawa dyan. I-divert mo yung utak mo. Ngayon, ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang maaari kong isuggest na therapeutic lane na maaaring gawin mo muna for the meantime? Temporary silence. Isa ito sa pinaka-effective, hindi lang sa relationship, kundi sa mga araw-araw na buhay. Pag mataas yung emotion mo, kapag galit ka, kapag naasar ka sa isang tao, kapag nainis ka, pinaka-mainam na dapat mong gawin is to create a space. Manahimik ka muna. Lumayo ka muna. Pakalmahin mo muna yung sarili mo. Pababahin mo muna yung emotion mo. Kasi kapag mataas yung emotion mo, mas malaki yung chance na mayroon kang mga kamali na magagawa. Meron kang mga words na kahit na hindi mo sinasadya, is that masabi mo. Kung saan masasaktan yung tao, nang hirap ibalik yun. Temporary silence. And in that way, nagiging mysterious ka. Mapapaisip yan, bakit kaya siya nanahimik? Bakit walang reaction mula sa kanya? Ano bang nangyayari? And nababaliktad, di ba? Kasi siya na mismo napapaisip sa'yo. Trust me, niwala ka sa akin. Kapag mahal ka niyan, iniisip niya yung specific na nangyayari na yan. I mean, yung specific na sinabi ko na iniisip niya ano kaya nangyayari sa kanya. Bakit nananahimik na lang siya? Bakit wala akong response na marinig mo na sa kanya? Bakit wala siyang reaction? Bakit anong nangyayari? Kapag nananahimik. Temporary, not forever. And in that way, nababasa mo yung kanyang moves. And in that way, at least, hindi ka muna nakabagsak ng mga masasakit na salita. So, anong mangyari dito? Anong mangyari? And the end, predict ko lang i-predict ko lang. Tuluyan siyang mawala or habulin ka. Ito lang naman kapag tuluyan siyang nawala, come to your senses. Nag-ghosting ka lang, na-rebound ka lang. Hindi ka niyang sineryoso. Pero, kapag hinabol ka, bumalik siya, gusto ka na niyang kausapin. Trust me, mahal ka niyan. Kasi kapag mahal ka, ayaw mong mawala yung isang tao sa buhay mo. Kahit ini-ignore mo pa siya. Trust me, ayaw mo pa din siyang mawala. Kaya kapag naramdaman mo na parang siya din mismo ay lumalayo na sa'yo, maghahabol ka. Yun yung exact na mangyayari sa kanya. And, doon na, mag-usap na kayo kung kailangan yung pag-usapan sa mabuting paraan, sa maayos na paraan. I-open mo yung sides mo, sabihin mo yung mga expectation mo sa kanya, and bahala na kayo mag-usap. Wala na akong pakialam kung anong dapat yung pag-usapan. Charot! That's it for today's video. Maraming salamat mga katabay sa patuloy pagmamahal at pagsuporta sa akin. God bless.